Jesus never fails. Huwag tayong susuko dahil sa ating buhay ay hindi pumalya ang Diyos. Okay? Amen. Tayo ay hindi tapat, hindi tayo faithful, but still, our God is faithful. Amen. Praise the Lord. Never give up. Jesus is coming. Amen. Okay, sabi nga ng Bible, Right. sa Book of Revelation, no, I come quickly. At sinabi rin, surely I come quickly. Tagang darating at darating ang Panginoon. Huwag tayong mapagod, tayong huminto sa ating paglilingkod sa Panginoon. At the same time, never give up, keep holding on. Amen. Keep pressing on. Amen. Sabi nga ng Bible, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Amen. Sa ministry, wala pong shortcut. Okay? Ang ministry po, bago natin makamtan yung prize, meron munang finish line. Meron munang mark. Kaya nga i-press toward the mark. Okay? Before yung prize. So matapos muna natin ang ating finish line, yung ating takbuhin, bago yung tinatawag na gantimpala sa judgment seat of Christ. Pag di tayo nagpagamit, wala tayong makukuha pagdating ng judgment seat of Christ at wala tayong maibabalik sa paan ng Panginoon. Amen? Kaya na po natin ang ating mga sarili. I hope and pray ay magpatuloy tayong kalakasan sa isa't isa at magpatuloy sa gawain po ng Panginoon. Kaya dahil po ang ating mga King James Bible, the Authorized Version 1611. Tawagin po natin ang ating tagapagsalita, Pastor Alan. Patungan, Pastor. Amen. Okay, tayo po ay na po. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of Hebrews. Iisip ako ng mensahe. Ano yung magiging akma. So, tayo po ay as I said, nag-iisip ako ng mensahe na aakma sa ating pong kailangan spiritual, no? Ito yung aking ito yung pinakita sa akin ng Panginoon to the guidance of the Holy Spirit. So, basahin po natin based doon sa aming kinanta. Doon po natin kukunin yung ating mensahe. No? Yung word na keep holding on. Keep holding on. No? Never give up. Jesus is coming. No? Keep holding on. Amen. Yung ibig sabihin, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up, tayong susuko. Amen. Pangawakan natin yung malapit na siyang dumating. Keep holding on. No? Yung kanyang pangako na siya'y darating, I come quickly and my reward is with me to give every man. No? Sabi sa Revelation chapter 22. So malaking bagay po na ating pinangawakan po yun. Keep holding on yung mga promises ng Panginoon. So tayo po ay dito po sa Hebrews chapter 4 verse number 14 down to verse number 16. Hebrews chapter 14, hilingan ko po kayo magstayo. Tayo po ay magbasa. Basahin natin ang ating pong gaaralan sa umagang ito. Hebrews chapter 14. Walang 14. Sorry. 4. Hebrews chapter 4, verse 14. Hebrews chapter 4, verse 14. Down to verse number 16. Okay? Hebrews chapter 4, verse 14, down to verse number 16. Ano po kayo, mga kapatid? Amen. Amen? Ay po ay magbasa Hebrews chapter 4, verse number 14 hanggang verse number 16. Everybody now, begin. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our professions.
For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ay po manalangin, mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. Mapag-aralan po namin ang tema na keep holding on. Kailangan po namin pangawakan ang iyong mga salita. Isang araw, Panginoon, na kahit kami po ay hirap na dito sa mundong ito, may mga struggle sa buhay, may mga grief, may mga temptation. We all know na hindi kami nag-iisa, kasama ka namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, through the guidance of the Holy Spirit sa pag-aaral namin sa inyong mga salita sa umaga ito. Pangunahin niyo po yung lingkod bilang mouthpiece niyo po. Kung makita, may taas, maluwalhati sa umagang ito, hindi ang ilungkod, Panginoon. Wala man po yung servant, instrumento na gagamitin mo, Panginoon, sa inyong mga anak. Tuloy niyo po kaming pangunahan, Panginoon. Lapit po namin yung basbas, itong samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take your seat, mga kapatid. Okay. Pansinin po natin sa ating binasa na yung word sa verse number 14, let us hold fast. No? Yung word na yan, mga kapatid, let us keep holding on. Let us hold fast our profession. No? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Makita po natin yung word na hold fast, keep holding on. Kita po natin, yan, dyan po makikita yung ating tema. Sa verse number 14, let us hold fast. No? Let us hold fast our profession. Kailangan po natin makita in our topic, yung little phrase, let us hold fast. That verb, hold fast, is the word krateo. Kraitayo. It means to take hold powerfully. Meaning po no? It means to take hold fast, possessively. It means take hold permanently. In other words, we are going to keep on holding on. No? Yung mga binanggit po yung take hold powerfully, meaning yung hold fast na nakita po natin sa verse 14, no? Yung pangawakan natin yung kapangyarihan ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, powerfully. At maging possessively, no? Take hold possessively and take hold permanently. Kailangan permanente at talagang ito ay hindi maalis yung panghawakan na ito. Yung panghahawakan natin yung kanyang mga pangako permanently, hindi dapat inaalis. Hindi nawawala. No? So, keep holding on. So, marami po natin mga kapatid, isa tayo po ay sa buhay nating Kristiyano, wala na yung ating pinanghahawakan sa kanyang salita. Na tayo po ay naalis, nawawala na doon sa tinatawag na holding on, no? Yung ating panghahawakan sa kanyang mga salita. Minsan po ang pinanghahawakan natin yung salita na lang ng tao kaysa salita ng Diyos. Nawawala na rin po yung ating pong natawag dito na stand of position natin sa salita niya, na hindi na natin po ini-claim yung kanyang mga promise bilang ating pong pinanghahawakan. So napakalungkot po sa ibang mga Kristiyano, kahit tayo minsan, no, na natatangay ang mga bagay dito sa mundo na hindi na natin pinanghawakan yung kanyang mga pangako o promise.
Sabi po, promise cannot be broken. No? So, kailangan po natin mga kapatid na keep holding on yung kanyang mga sinabi. Hold fast! Hold fast permanently! Hold fast possessively! And hold fast powerfully! Salita ng Diyos. Pangawak, ito yung ating palaging dapat na maging batayan, no, panindiganan, no? At ito po yung ating pong pagsikapan na palaging hawak-hawak natin yung sandata ng salita ng Diyos. Hold fast. So, there are 5 points na ating makikita dito sa ating binasa. No? So, makita po natin, number 1, nandito po sa verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our professions. Point number 1, here are some things I want to encourage you, brethren, to keep holding on, to keep hold fast the professions of our faith. No? Number 1, keep holding on to your sight. No? Kailangan palagi po mga kapatid na palagi nating isa puso, isa isip na kailangan pangawakan natin yung paningin natin dapat ay palagi nasa Panginoon. Keep your sight on the high priest. Sino po yung tinutukoy na high priest dito sa Bible, sa verse number 14? No? Seeing then that we have a great high priest. Sino po yan? Walang iba ang ating Panginoon. Amen? So yung great high priest, sa kanyang tungkulin, mga kapatid, kaya nga po doon sa binigay po kay Jesus Christ, kung siya po ipinanganak, ano yung binigay po sa kanya? Na tatlo. Myrrh, frankincense, gold, myrrh, and frankincense. Alam niyo po ang use ng frankincense? Yun po yung inaano ng mga high priest. Yung frankincense. Isa sa mga ginagawa po ng high priest ay yung frankincense ginagamit po niya. Incenso. No? So makita po natin siya po yung high priest. Hindi lang po high priest, great high priest. No? Na sinabi po dito sa verse 14. So number 1, makita natin, keep holding on to your sight. Keep your sights on the high priest. Marami pong mga Kristiyano, hindi na po sa high priest nakatingin. No? Kundi doon na lang sa leader ng church. O kaya doon na lang sa preacher ng church. O kaya sa ibang tao. Hindi na doon sa high priest. No? Tandaan niyo po, servant po ang pastor. Servant ang preacher. Lahat po tayo ay mga disipulo ng Panginoon. We are follower of Christ. Pag sinabing disciple ng Panginoon, tayo po ay tagasunod. Pag sinabing tagasunod, ikaw at ako ay susunod. Kanino? Sa Panginoon. No? Tayo po ay alipin, servant, tagasunod. So, ang mayroon tayo sinusundan, hindi tayo ang sumusunod, hindi tayo ang sinusunod. Tayo ang sumusunod. No? May sinusundan tayo, hindi tayo ang susundan. Tayo ang sumusunod. Okay? At sino po yung sinusunod natin at sinusundan natin? Yung high priest. At siya po yung great high priest. Sinabi po niya, mga kapatid, sa verse number 1, verse 14, keep your sight on the high priest. Now, keep holding on your sight on the high priest. Siya po yung high priest po natin. Kaya malaking bagay, mga kapatid, minsan po ang ating paningin kung kani-kanino po nakatingin. No? Kaya malaking bagay, mga kapatid, yung paningin natin nandun po sa high priest na kung saan siya po ang nagbibigay sa atin parang sa mga struggle, grief, temptation na ating na-encounter dito sa mundo.
ano po yung struggle, yung tinatawag na pakikipagbaka, pakikipagpunyagi mo sa mga buhay bilang Kristiyano dito sa mundo. Yun yung struggle. May labanan. Sa ating buhay Kristiyano, may labanan yan. No? Pag mag-give up ka, matatalo ka talaga. Pag tayo po ay susuko na, at magiging talunan tayong Kristiyano. Kaya nga, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon as a Christian, no? Kahit may mga struggle sa buhay, mga pakikipagpunyagi, pakikipagbaka, no? May labanan, hindi tayo dapat mag-give up. May struggle eh. No? Between evil and good. Sa buhay natin, mga kapatid, isa naaagot, natatalo tayo ng laman. Nangingibabaw yung laman sa spiritual na bagay. So, tayo, natatalo ng laman, kaya hindi tayo nagpapatuloy sa Panginoon. So, struggle tayo. Ganun po yung word na struggle. No? Halimbawa, may mga Kristiyano nga struggle. Ibig na umatin ng church, struggle sila. Kasi, natatalo sila ng laman. Yun ang struggle po nila. Halimbawa, struggle ng iba, hindi nagbabasa ng Bible. Struggle nila kasi natatalo sila ng laman. Amen. No? Halimbawa, yung iba, hindi nakakapaglingkod, struggle sila ng laman. Struggle sa laman nila dahil hindi sila nakapaglingkod, natatalo sila ng laman. So may mga struggle sa buhay natin. Mga problema dito sa mundo natin na ginagalawan. Struggle tayo kasi natatalo tayo ng laman. Imbis na tayo mag-pray, dumipende sa Panginoon, struggle tayo kasi dumidepende tayo sa laman natin. May struggle. No? May grief. May kalungkutan. Isa po ang tao malungkot. Bakit? Kasi hindi na sentro ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakakalungkot po, may mga Kristiyano na ang dapat ay sentro ang Panginoon, hindi na. Kaya mayroong grief, malungkot. No? Outside na ang Panginoon sa kanilang buhay Kristiyano. Self-will na, self-righteous na, self-centered na, hindi na God-centered o Christ-centered. So nakakalungkot po yun. Yung sight niya, wala na sa Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, keep holding on to your sight. No? Keep your sight on the high priest. Sino po yun? Sabi sa verse number, Jesus Christ, sinabi po dito sa verse number, sino po yung, sa verse number 14 na binabanggit po dyan sa chapter 4, verse number 16, verse number 14. Sabi diyan, Jesus the Son of God. Siya yung great high priest. Na dapat ikaw at ako, yung ating sight, yung ating paningin, yung ating focus, yung focus ng ating mga mata, nasa great high priest. Tama po? At siya lamang po yung ating focus. Kaso minsan, alam niyo po yung mga hayop na sa pagsasaka, bakit may mga takip niya sa mata, sa magkabila? Para yung focus ng mata niya doon, sa isa lang. Ganun din dapat po sa buhay ng Kristiyano. No? Kailangan ang focus natin sa isa lang. Walang iba ang Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kaya yung sight natin, yung seeing natin, nasa Kanya lang nakatuon. Pero kasi pagka kung saan-saan tayo nakatingin, no? Mamamali yung direction ng ating buhay. Masisira yung ating buhay pag iba-iba yung tinitignan natin. No? Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, you cannot serve God and mammon. No? Be not unequally, yung nabanggit ko kanina, yun yung naisip ko ngayon, no? Mga Kristiyano, be not unequally with unbelievers. Pagka yung young people, no, dumating sa kanyang buhay, siya po ay manliligaw, kailangan Kristiyanong ligawan niya. Huwag kang believer. Be not unequally with unbelievers. Or what fellowship had righteousness with unrighteousness? Or what communion had darkness to light?
No? Kaya yun yung binanggit ko kanina na buti naalala ko ulit. Biyayaan to ng Panginoon. No? So keep our sight in the great high priest. To the great high priest. Sino po yun? Si Jesus Christ. Sabi niya, Son, Jesus the Son of God, sa verse number 14. Let us hold fast our profession. So, permanently, possessively, no? And powerfully, meaning po nung hold fast na yun. The verb po siya, hold fast, the word rateo, no? Means take hold powerfully, take hold possessively, and take hold permanently. In other words, we are going to keep holding on. Keep holding on. No? Palagi nating hawakan natin ang kanyang mga pangako. Okay? So, buksan natin Hebrews chapter 2 verse 17. Ano po sinabi ng Hebrews chapter 2 verse 17? Wherefore, in all things, it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest. No? Tinutukoy ang walang ibang ating Panginoon. He made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. No? Usapan natin na tinutukoy na high priest ang ating Panginoon. Hebrews chapter 5, verse 5 to 10. Hebrews chapter 5, verse 5 to 10. Sabi dito sa verse 5, so also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. And he said also another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek, whom in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. No? So hanggang verse 10, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God and high priest. Take note, verse number 10, after the order of Melchizedek. So, siya po, no, keep your sight on the high priest. Siya po yung great high priest. So, dapat yung focus, yung paningin natin na andun sa great high priest natin. Walang ibang ating Panginoon. Amen? Hebrews chapter 9. No? Forward pa tayo ng konti. Hebrews chapter 9, verse 11 to 12. Hebrews chapter 9, verse 11 hanggang 12. But Christ being come an high priest of good things, no? An high priest ang ating Panginoon. Of good things, sa mga mabubuting bagay, to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. No? Siya po yung high priest. Binabanggit po dyan. No? But Christ being come and high priest. Okay? So makita po natin, itong mga nabanggit na to, keep your sight on the high priest. Subpoint letter A. No? Subpoint letter B, keep your sight on the holy person. Kanina, high priest. Ngayon naman, holy person. No? Mark 1:24. Basahin po natin. Kailangan nakapokus tayo doon sa banal na person, na tao. Tingnan niyo po, ano po ang sabi sa Mark 1:24? No? Siya po yung banal na Diyos. Banal na, hindi lang siya banal na Diyos, banal din siya na tao. Walang pagkaka-sinlessness po ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi ng Mark chapter 1 verse number 24? Mark chapter 1 verse 24.
saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art. Take note, the Holy One of God. Ha? Holy One of God. So meaning siya po ay holy person. No? Tinutulig sa nga po siya dito eh. Kaya makikita niyo po mga kapatid, no? Nandito po siya sa Capernaum, sa synagogue. He entered into the synagogue and taught, nagturo po siya doon. Pero may mga tao doon, ina-astonish o i-question yung kanyang doktrina. Dito sa verse number 2. For he taught them as one that authority and not the scribe. No? So makikita po natin, pero sinabi po ng Bible, siya po ay holy, no? Sa verse number 24. Holy One of God. Banal po siya. Okay? Acts chapter 3 verse 14. Basahin po natin, Acts. Patungkol po sa holy person ng ating Panginoon. Keep your sight on the holy person. Kaya kailangan palagi nakapokus ang ating paningin na nandun po sa holy person. Holy priest, no? Siya po yung holy priest, siya rin po yung holy person. Kaya nakapokus yung mata mo at mata ko dapat doon sa holy priest at doon sa holy person. No? Banal siya eh. Ano sabi ng Acts? Chapter 3, verse number 14. Pagka ang focus natin nasa Panginoon doon sa holy priest saka sa holy person, mas maganda ang ating magiging buhay. Magiging maayos yung buhay natin. Kasi nakapokus tayo doon sa holy person saka sa holy priest. Okay? Acts chapter 3 verse 14. Sahin po natin sa Acts 3 verse 14. But he denied the Holy One and the just. Siya rin po yung, hindi lang siya Holy One, just din po siya, matuwid. And desired a murderer to be granted on you. So pinapakita po siya yung Holy One kasi nga holy person siya. Okay? Luke 1:35. Buksan natin sa Luke. Marami tayong bubuksan ng talata. Luke chapter 1 verse number 35. Ano po sabi ng Luke 1:35? Sabi po dito sa verse 35, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Sino po raw yung holy thing na yun? Son of God. Walang iba, si Jesus Christ. Siya yung holy person. So we must focus our sight, our eyes on Him. Because He is the holy person. He is the holy priest. No? The high priest and the holy person. Okay? 1 Peter 1:16. Basahin po natin, 1 Peter. Banal siya mga kapatid. Ano po sabi ng 1 Peter? Dito sa verse number 16. Because it is written, Be ye holy. Ano sabi niya? For I am holy. Sino yung nagsasabi na siya ay banal? Ang Diyos. Holy person siya. Nagsasalita po siya na mismo siya ang sinasabihan niya. I am holy. Sabi ng Panginoon. Be holy, tayo maging banal. Kung ang Diyos natin ay banal, maging banal ka rin. Sinabi niya, be holy, for I am holy. Amen? So, we must keep your sight, you must keep your sight on the holy person. This is also, makikita natin, second point, second sub-point, keep your sight on the holy person. High priest, and naman, holy person. Okay? Leviticus 11. Ito tayo sa Old Testament naman. Leviticus 11. Verse number 44.
Kita natin yung pagiging banal ng ating Panginoon dito. Leviticus 11, verse number 44. Sabi ng verse number 44, For I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth. No? So, nais ng Panginoon, maging holy tayo sapagkat siya ay, nagsalita na siya ay holy. No? Kaya sinasabihin niya na ikaw din at ako ay maging holy. Ye shall be holy, for I am holy. Ang Diyos ay banal, kaya gusto niya ikaw at ako ay maging banal. Pero nakakalungkot, minsan tayo hindi banal. Ano ginagawa natin sa ating buhay? Di ba? Nalulungkot ang banal na Espiritu. Kaya nga tignan niyo po, yung Holy Spirit, banal. Holy Spirit. May word na holy, yung Spirit. Holy, tinatawag na Holy Ghost, Holy Spirit. No? Bakit? Holy siya. Banal na Espiritu. Kung ang Panginoon sa Kristo ay banal, ang Holy Spirit banal din. Ang Diyos naman banal din. No? So makikita natin, sila po. No? And these three are one. Okay? Malinaw po? So point number 1, keep holding on to your side. Keep holding on to your side. No? Keep your sight on the high priest and keep your sight on the holy person. Okay? Point number 2, balik tayo sa ating text. Hebrews chapter 4, verse number 14. No? Doon sa pangalawang passage. Doon sa huling passage. Hebrews chapter 14. Ano sabi ng Bible dito sa Hebrews chapter 14? Huwag natin alisin yung ating mga mark dyan. Hebrews 14 verse number Hebrews chapter 4 verse 14. Hebrews 4 verse 14. Hebrews chapter 4 verse 14, seeing them that we Yes. have a great high priest that is passed into the heaven, Jesus the Son of God. Let us hold fast our Profession. So, yan po makikita natin, no? So, makita po natin nandiyan po sa bandang huli. No? Let us hold fast our profession. No? So, point number 1, keep holding on to your sight. Number 2, keep holding on to your salvation. Salvation. No? Keep holding on to your salvation. Yung kaligtasan na tanggap natin sa Panginoon. No? Salvation comes when you profess Christ as your Lord. Natandaan niyo po nung si Samaritan woman, nag-iigib po siya at namit niya ang Panginoon doon sa way. At doon nagsabi siya ng Lord. Meron po siya na sinabi, yung napako sa krus. Bakit po sila nagsasalita ng Panginoon? Siya po ay nakakilala sa Panginoon. Today, thou shalt be with me in paradise, sabi ni Jesus Christ. No? Remember thou me when thou comest into thy kingdom, sabi ng magnanakaw. Okay? So, ano ba ang sabi ng Romans 10:9? Verse 10. Verse number 9 and 10. So, Romans 10, verse 9 and 10. Tingnan niyo po, nandun yung sabi dito, sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Basahin po natin, no? that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thy heart that God hath raised them from the dead, thou shalt be saved. Number 10. For with the heart man believing into righteousness, and with the mouth compassion is Confession.
compassion or compassion is made into salvation. Okay, napansin niyo po yung word dyan, Lord? No? Sabi dyan, with thy mouth, the Lord Jesus. So, kailangan pagka magko-confess at magsasalita yung isang tao na tatanggap sa kanya, basta sasambitin niya, Lord. No? Bakit? Yung Lord ay nag-a-address yun na si Jesus Christ ay Lord. Yung Holy Spirit ay Lord. At ang God the Father ay Lord. No? So makikita po natin, sabi, if thy shall confess with thy mouth, so kailangan yung tao palaging masasambit niya pag siya'y tumanggap, nababanggit niya yung word ng Lord. No? So, keep holding on to your salvation. Salvation comes when you profess Christ as your Lord. No? Romans chapter 10 verse number 13, binanggit po dyan yung Lord. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, kailangan ang tao, kilalanin niya, sambitin niya yung pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng word the Lord. No? Lord, kaya nung tinanggap mo ng Panginoon, ano na pangalan, ano na yung sinasambit mo sa kanya? Lord, my Lord and my God. Di ba? Sinambit po ni Thomas. No? Dahil alam niya na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Kaya binanggit niya na, my Lord and my God. No? Hindi po siya nabigla doon. Siya po ay nagsabi na binanggit niya yung Lord na siya ay Diyos. My Lord and my God. Okay? Panginoon at Diyos ko. Okay? So malinaw po ang Bible. No? Kita natin yung sa tip of the cross. Yan po yung sinabi sa Luke chapter 23 verse 42 and 43. Saan po natin? Luke chapter 23 verse number 42 hanggang 43. Sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 42, and he said unto Jesus, Lord! No? Yung magnanakaw, sinabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom. Bakit po binanggit ditong magnanakaw? Kasi nga, kailangan niya si Kristo, siya yung Diyos. Hello? Kailangan niya yung Panginoon. Kaya salvation comes when you profess Christ as your Lord. Keep holding on to your salvation. Pangawakan natin yung kaligtasan na tamo natin. Kaya nagkakaroon na tayo ng salitang Lord. No? Yung unbeliever nga nang sasalita sila, Lord, diba? Patawad. Gaawit pa ng gano'n tayo kay silang unbeliever nakakapagsalita ng ganyan. How much more yung Kristiyano? No? Hindi ka makapagsambit ng salitang Lord. Tapos sambitin mo yun kasi doon ka nakakilala. Sinambit nitong magnanakaw, Lord, remember thou me when thou comest into thy kingdom. At nung sinabi ng Panginoon, today thou shalt be with me in paradise. So, ibig sabihin, salvation comes when you profess Christ as your Lord. Kailangan po yung sambitin natin. Kasi nung tayo nakakilala sa Panginoon, yung sinabi natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Doon, that moment na yun, ikaw ay nasave. No? Tinanggap mo siya. Pinagtiwalaan. No? So, kailangan mong sambitin nang ikaw ay Kristiyano na. Okay? Ano yung sabi ni Tomas nung siya ay Kristiyano na? John chapter 20 verse 28. Yung naligtas na siya, di ba? Sinambit niya to. Yung nga lang, naging backslider siya. Dahil kasi nagduda na siya sa Panginoon eh. Kala niya, hindi siya yung nabuhay sa mga patay. Kala niya, walang nag-resurrect. Pero nagkamali siya. At nakita niya personal ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon. No? Nagkaroon ng Sunday service. Sa una, absent siya. Kasi hindi nagdududa na siya eh. Kala niya, hindi nangyari yung sinabi ng Panginoon, pero nagkamali siya. Pero yung pangalawang Sunday service, nandun siya, present siya. Ano sinabi niya? My Lord and my God.
Kaya makikita natin sa John chapter 20, verse number 28. Sabi po And dito, Thomas answered and said unto them, My Lord and my God. oh, di ba? Kasi dito na napag-alaman niya, no? Si Kristo ay Panginoon. Diyos siya. Oh? Di na, kaya nga yung inaawit niya, Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all thy works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Di ba ang ganda ng awit niya? Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, di ba? Doon pa lang po. Kita natin, salvation comes when you profess Christ as your Lord. Keep holding on to your salvation. No? Yan yung subpoint letter A. Salvation comes when you profess Christ as your Lord. Amen? Salvation comes when you profess Christ as your love. Love mo ba ang Panginoon? Diba nung ikaw, no, nag-profess, sabi sa John 3:16, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world. Dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang tagapagligtas, tayo po ay natutong magmahal. No? Natuto tayong magmahal sa tao. Natuto tayong magmahal unang-una sa Diyos at sa tao. Dahil tinuruan tayong ng Diyos Ama na siya ay mismong nagbigay ng kanyang pag-ibig sa atin. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa Romans 5:8. But God commended His love toward us. Toward us. Commended His love toward us. In that while we were yet sinners. Makasalanan ka, makasalanan ako. He gave His only begotten Son. No? Commended His love toward us. No? Yes. Commended His love toward us. Yes, and Christ, as I for God, so but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, tayo po ay makasalanan, ang Diyos ay namatay sa krus. While we yet sinners, Christ died for you and me, for us. No? Bakit? Para sa ating katubusan. May pag-ibig ang Panginoon sa atin. So, in return, sa ating Panginoon, dapat matuto tayong magmahal. No? Yung ikaw ay na-save, natuto ka ngayon magmahal. No? Yung pag-ibig na kung saan mahal mong makakilala ang iyong mahal sa buhay. Yung pag-ibig na gusto mong makakilala ang iyong mga kaibigan. Madala sila sa Panginoon. Maligtas yung iyong mga kaibigan, mahal sa buhay, makakakilala, no? Mga nakakasalamuha. Mahal, pag-ibig, no? So, salvation comes when you profess Christ as your Lord. Ano po sabi ng 1 John 4:7 and 8? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So bakit hindi tayo pwedeng magmahal? Kailangan magmahal tayo. No? Una siyang nagmahal sa atin bago tayo magmahal sa Kanya. Tama? No? God first love us before we love Him, He first love us. No? Kaya kailangan po mga kapatid, salvation comes when you profess Christ as your love. No? Ang nakakalungkot, iba ang mahal ng Kristiyano. Minsan ang Kristiyano parang Demas. Hindi masyado. No? No? Ang minahal ni Demas ang mundong ito kaysa Panginoon. Parang Kristiyano minsan parang si Diotrepes. No? Parang Kristiyano minsan parang si Thomas. Pinagdudahan ng Panginoon. So, wag po tayo minsan na
yung mga naging experience po nila. No? Kasi po natin yun sa atin. So, keep holding on to your salvation. Point number 2. Number 3, doon na tayo sa number 3. Keep holding on to your Savior. Balik tayo sa ating text. Ano po ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter, doon sa ating text, Hebrews chapter 4? Keep holding on to your Savior. No? Doon tayo sa ating tagapagligtas. Sa yung paningin natin, dapat sa Kanya. Yung kaligtasan natin, nasa Kanya pa rin. At sa ating nga pong pinangawangan, nandun pa rin sa ating tagapagligtas. Okay? Hebrews chapter 4, verse number 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Point number 3, keep holding on to your Savior. No? Keep holding on to your Savior. No? Keep holding on to your Savior because He is superior. Mataas. Siya yung pinakamataas. Sa lahat na mataas, siya ang pinakamataas. Kaya nga tinawag po ng Bible, siya po ay King of Kings and Lord of Lords. No? Patunay po, dito po tayo sa Hebrews chapter 1 verse 4. Ano po ang sabi dito sa Hebrews chapter 1 na siya yung superior? No? Savior siya eh. Hindi lang, alam niyo, pag sinabi Savior, talaga wala nang higit pa sa Kanya. Savior nga siya eh, tagapagligtas siya eh. So pangawakan po natin na siya ay tagapagligtas, siya ang superior. No? Sa mga eskwelahan, meron tayong narinig, ay superior ko po yan. Professor. No? Superior po namin yan, superior. No? Yan yung pinakamataas po namin sa eskwelahan, superior namin. Superintendent, bakit sinabi po sa mga PNP o police station, meron ng word na superintendent, superior, mas mataas, pinakamataas yun. No? Okay? Yung mga super. No? Hebrews chapter 1 verse number 4. Ano po sabi dito? Being made so much better than the angel. Take note. No? Masigit pa siya sa mga angel. As he had by inheritance obtained a more excellent name than they. No? Yung pangalan ng Panginoon, mas excellent pa sa kanyang nga pong, sa mga pangalan ng mga angel, kahit kay Gabriel, kahit na si Gabriel, no, na angel, si si Michael saka si Gabriel, na mga angel. Mas mataas po ang pangalan ng ating Panginoon sa kanila. Kaya sabi doon, so much better than the angel. No, angel, ibig sabihin, plural. Lahat ng angel, pag samasamahin mo man sila, superior ang pangalan ni Jesus Christ sa kanila. Mas mataas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Wala na kami pa. Kahit si Michael Angel sa Gabriel Angel. No? Mas mataas ang level ng ating Panginoon sa pangalan ng mga ito. Okay? Usapan natin sa Hebrews chapter 3, verse number 3. Hebrews chapter 3, verse 3. For this man was counted worthy of more glory than Moses. Kahit kay Moses, mas mataas pa ang pangalan ng ating Panginoon sa kanya. In as much as he who had builded the house had more honor than the house. No? So, kahit sa mga Old Testament saints, mas mataas pa ang pangalan ni Jesus. Siya yung Savior natin eh. Kaya nga sabi sa Acts chapter 4 verse 4, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. No, sabi po ito, Philippians chapter 2. Kaya makikita natin, wala nang mas mataas pa sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo.
Kahit si Kibuloy, walang binanggat yung pangalan niya. Sasabihin nila, appointed son of God siya? No! Wala namang binanggit sa Bible. Mayroon ba Kibuloy dito? Jesus Christ lang po ang binanggit sa Bible. Siya yung talagang appointed son of God, hindi si Kibuloy. No? Kaya marami pong nadadaya mga kapatid. Kasi nga, marami ng Kristiyano tamad nang mag-akin ng kaluluwa. Kaya yung mga kulto, sila po ang agresibo kaysa mga tayo mga Kristiyano. No? Minsan po nagiging busy yung mga kulto kaysa mga kagaya po natin. Naging busy po tayo mga kapatid. Amen. Alam niyo po, kaya nga po Laodicean Church, pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo magiging busy. Mayroon pang mga kaluluwa na naliligaw. Hanggat hindi pa dumarating ang rapture time, may mga kaluluwa pa na masasave. Hello? Amen. Huwag po natin hayaan, redeeming the time because the days are even. May marami ng Kristiyano ngayon, tamad. Sasama pa ba tayo sa kanila? Kaya pa ba natin mangyari yun sa atin na tayo rin tamad na mag-akin ng kaluluwa, magdala ng bisita sa church? Nanalangin sa mga umaatin sa church? I-follow up sila. No? Follow up natin yung mga kasamahan po natin dito, mga bisita po natin. No? Kailangan po natin yung mga kapatid. May pag-ibig ang Panginoon. Ay ba, may pag-ibig sa kaluluwa. Pag-pray po natin mga kapatid, mayroong Savior. Superior po siya sa lahat ng bagay. Kahit sa mga anghel, kahit kay Moses, sa mga tao, at kahit kanino pang tao. Amen? Hebrews chapter 3, Philippians chapter 2, verse number 9 to 11. Wherefore God also had highly exalted him and given a name which above, superior above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Siya yung superior, kaya nga above every name. Sinabi diyan sa verse number 9. Deuteronomy chapter 28 verse 58. Deuteronomy chapter 28 verse 58. Ano po ang sabi ng Deuteronomy? 28 verse number 58. Ano po ang sabi ng verse 58? If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God. No? Nakita niyo po? Yung glorious and fearful name, the Lord thy God. Nakita po natin, no? Siya po ang superior sa lahat. Wala nang iba. Ano po sabi ng Matthew chapter 28 verse 18? Matthew chapter 28 verse 18. Wala ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 28 verse 18. And Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ito nirepute ng mga Muslim ito. Sabi dito, yung word, nire-repute nila. Yung word na given unto me. Meron silang sinasabi na mayroong nagbigay kay Jesus Christ. At sino yun? Alam naman si Allah. Ano? Hindi po si Allah. Kasi wala naman pong anak si Allah. No? Wala naman pong anak siya. Pero yung God the Father, meron pong God the Son. May anak po yung God the Father. At ibinigay niya sa atin si Jesus Christ, yung God the Son. At binigyan po niya ng kapamahalan. Sabi, all power is given unto me in heaven and in earth. Kaya, hindi ibig sabihin na nandiyan yung word na given, wala na yung kapangyarihan sa kanya at na kay Allah, hindi. Ang kapangyarihan, binigyan na sa kanya ng Diyos Ama, hindi si Allah ang binanggit. No? Allah naman yun eh. Wala yun si Allah. No? Hindi naman nag-exist siya. Si Jesus Christ nag-exist. Pero si Allah, hindi. Kaya hindi po tayo dapat maniwala na sinasabi, no? Na si Allah ay nag-exist. Hindi po siya nag-exist. No? Hindi naman siya nabuhay.
Ang Diyos ang ating Panginoon sa Kristo na buhay, nakita po ng tao. So meaning, Diyos si Kristo. No? Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word, sabi, was made flesh. Sa verse number 14. O, nakipamanayam ang Panginoon at naging tao. Siya po ay naging tao, nakipamanayam sa mga tao. Nakita ng mga tao, siya ay nagkatawang tao. Okay? So, makita natin last, dito na po tayo sa pangapat. Meron pa tayo isa. No? Say, yung letter B. Keep holding on the Savior because He is superior. Keep holding on the Savior because He is sympathetic. Okay? Kita natin dito sa Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. Ano po yung ibig sabihin ng sympathetic, mga kapatid? Kapatid, ibig sabihin niya, mga kapatid, yung ating mga, nabanggit ko kanina, yung ating mga struggles, mga grief, struggles, yung mga labanan natin sa buhay Kristiyano, no? Mga struggle, yung grief natin, kalungkutan natin, yung temptation, yung ating mga panunokso sa atin, no? Ng kalaban, Satan, alam ng Panginoon yan. O, nagsisimpatize siya. No? So, yun po yung sympathetic because He is sympathetic. No? Matthew chapter 4 verse 14. Hebrews 4. Hebrews 4. Hebrews 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15, sabi po dito, or we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Tingnan niyo po. No? Which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, no? Yung temptation, like as we are, yet without sin. So, ganun po, no? Pagka meron pong temptation na nangyayari sa iyo, andyan ang Panginoon para alalayan tayo. Nakikipagsimpatya siya. Matthew chapter 9, verse 36. Basahin po natin to. Matthew 9, verse 36. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 9, verse 36, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion. Ito po yung pagiging sympathetic ng ating Panginoon, no? Moved with compassion. May compassion siya. Nandun yung compassion niya. On them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Kaya nga may compassion siya sa mga kaluluwang naliligaw ng landas na walang kaligtasan. Gusto niya ma-save. Ganda rin po, meron din tayong sympathetic. No? Meron tayong compassion doon sa mga taong lost soul. No? Naliligaw ng landas ang kanilang kaluluwa ay patutungo sa impyerno isang araw. Kailangan meron tayong pag-ibig sa kanilang kaluluwa. Amen? Meron dapat pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Ano pa? Sa John chapter 11, verse 33 to 35. John 11. John 11, 33 to 35. Sabi po dito sa John 11, 33, 35. When Jesus therefore saw her weeping, no? Pati yung grief o weeping, pag-iyak, kalungkutan, and the Jews also weeping, which came with her, He groaned in the spirit. Tingnan po, He groaned in the spirit, ang ating Panginoon, and was troubled, and said, where have ye laid him? They said unto Him, Lord, come and see. Jesus wept. Bakit po? Nag-wept ang Panginoon. Kaya yung pagiging sympathetic ng ating Panginoon. No? So makita po natin dyan. Hebrews chapter 4 verse 16. Doon na tayo sa panguli. Hebrews chapter 4 verse 16. Sa ating last point. Keep holding on to your support. Alina, keep holding on to your sight. Keep holding on to your salvation. Keep holding on to your Savior. And the last, keep holding on to your support. No? Verse number 16 doon sa ating text. Hebrews chapter 4, verse number 16. Ano po sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4, verse 16? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time
of need. No? Subpoint letter A, boldly approach His throne and you will find His goodness. No? Kaya mapansin niyo po yung goodness dito ng Panginoon sa verse number 16. Now let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Every time, mga kapatid, yung goodness ng Panginoon ay nararamdaman ng Kristiyano. Ano po sabi ng Psalms 23, verse number 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord. Sabi sa 23, verse 6 ng Psalms. Surely goodness and mercy, no? Goodness, yung kabutihan ng Diyos, yung kabagan ng Diyos, sumusunod sa anak ng Diyos. Hello? Ang kabutihan at habag ng Diyos ay sumusunod sa iyo pag ikaw ay palaging nando sa sentro ng kalooban niya. Pero pag outside ka na, paano pa susunod yung goodness at mercy ng Panginoon? Take note ha, basta nando ka sa center of God's will, nandiyan yung goodness and mercy ng Panginoon. Pero pag outside ka na, no? Wala na yung presensya ng Panginoon, outside ka na eh. 8. Ikita po natin pag mga backslider na. Pero magbalik loob, maganda. Yung goodness ng Panginoon, babalik ulit sa iyo. Saka yung mercy, kabagan. Ang hinihintay lang ng Panginoon, yung puso na magbalik loob ang tao pagka nang lumayo. Pero kung siya ay hindi magbalik loob, wala yung mercy. Halimbawa, mayroon kang yung tao, no, bumalik doon sa kanyang pinagsama ng loob. Nagkaroon ng mercy yung tao para patawarin yung bumalik. Nandun yung habag. At papasok yung kabutihan ng Panginoon, yung kabutihan ng tao. Nagawa na siya ng kabutihan. No? So, babalik uli ng Panginoon yun, yung goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord for it. Magdadwell ka na ngayon in the house of the Lord. Kasi yung goodness at mercy, yung kabagan ng Panginoon, nasa iyo na ulit. Kaya mawawala yun pagka lumalayo ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yung love ng Panginoon is not in him. Bakit? Wala na yung goodness and mercy sa kanya. Kasi ninyo po, yung mga wala na po sa Panginoon, lumayo, wala na. Pag nagbalik loob siya, babalik yun, yung mercy ng Panginoon. Amen. Right. Babalik sa kanya. Yung goodness ng Panginoon. Kaya nga nawala yung pag-ibig ng Diyos kasi iba na ang kanyang pag-ibig. Nevertheless, I have somewhat against it because thou hast led the first love. Revelation. Ha? Kaya huwag po natin alisin yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Nawawala po yung goodness ng Panginoon. Ano pa? Hindi lang goodness, yung grace. Boldly approach His throne of grace. No? Yung grace. My grace is sufficient for thee, sabi po ni Paul. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa iyo at sa akin. Binigay ng Panginoon yung biyaya at ng Panginoon ay sapat. My grace is sufficient for thee. No? Kaya makita po natin, ano po sinabi dito, 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians. Chapter 15, verse number 10. 1 Corinthians 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, hello? And His grace, ang biyaya ng Panginoon, which was bestowed upon me, was not in vain. Hindi walang kabuluhan yung biyaya na binigay ng Panginoon sa iyo at sa akin, mga kapatid. Kaya malaking bagay po na tayo na sa sentro ng kalooban ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon nandyan palagi. Lumabas ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon, nandiyan pa ba ang biyaya? No?
Wala na. Kasi na, iba na ang puso mo. Iba na ang puso ng tao. At ang pag-ibig ng Diyos nawala na sa Kanya. Upon me was not in vain, but I labor more. Kaya nga po si Apostol Paul, no? But I labor, sabi niya, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Biyaya ng Panginoon. Maawit pa nga tayo, ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin. Umidang aking dilit, di kayang sambitin. Kasanin ko'y inibis, diwa ko'y lumaya, dahil sa inabot ng kanyang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ganda po ng awitin na yun, dakilang biyaya, wonderful grace of Jesus. So, makita po natin, mga kapatid, the Lord and you, us, to be successful holding on to the profession of our faith. Kailangan po natin pangawakan, holding on our professions of faith. Yung faith pananampalataya natin nandito sa salita niya, sa kanyang mga pangako. Mga pangako niya na kailangan natin pangawakan. So makita natin, we want to encourage other believers to keep holding on their sight on the things of God as shown, sa mga bagay na kailangan nakikita ang Panginoon sa kanilang buhay. We want to encourage them to keep holding on in their salvation, in the Savior, and also to support, yung supportahan sila sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon. Nagbigay ng Panginoon sa atin. So makita po natin yan. Ang kailangan po natin, huwag mawawala po yung ating professions of faith. Hold fast the professions of our faith. Ang hawakan po natin ang kanyang mga salita. Okay, dyan po tayo magbukas mga kapatid. Keep holding on. Hindi dapat po nawawala. Keep on. Press on. Continue daw. Tayo po'y manalangin. Never give up. Never give up. Jesus is coming. Let us pray, Panginoon sa langit. Salamat po sa aming natutunan. We must holding on. We must keep holding on sa aming pong paningin sa inyo. We must keep holding on para sa inyo. Sa inyo lamang po namin pangalan lamang po dahil kayo po ang aming tagapagligtas. At we must keep holding on sa aming kaligtasan na aming natamo sa inyo. And also, we must keep holding on sa suporta niyo po sa amin sapagkat kayo po ang napakabuti niyo po sa amin sa kabila na marami kami mga lapses pagkukulang sa inyo, Panginoon. Nandiyan po yung goodness niyo, nandiyan po yung mercies niyo. Salamat po sa biyaya niyo, nandiyan po yung grace niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay nito na aming natutunan sa mga ito. Pagpalain niyo po kami patuloy at pamunahin niyo po kami patuloy sa aming mga pong ginagawa sa buhay aming Kristiyano, Panginoon. Lapit po namin ito sa tayong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid, at tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Huwag natin ang kapatid na dito agad sa ating operator prayer. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. At tayo po ay manalangin para po sa ating pagbibigay. Tayo ay panandalian niyo mo po at pumikit para po paggalan ko sa ating Panginoon. Dakilan namin Diyos na sa langit, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin at kalakasan, Lord. Salamat po, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod pa sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, Panginoon, at muli mo kayong nagtipon-tipon sa iyong bahay, panalangin ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, naging sa mensahe po na aming napakinggan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa aming pastor upang ipakain sa amin spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy mo pong bigyan pa ng kalakasan, wisdom and knowledge sa aming pastor, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Ikaw po ang
mag-provide sa pangailangan po ng aming pastor, Panginoon. Lord, salamat po muli sa mensahe na ito, Panginoon. Ito po ay nagre-revive sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Pagkabuti mo po, Panginoon. At tunay nga po if holding o Panginoon na panghawakan po namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord, upang ay hindi po kami maisahan, ay hindi po kami matokso, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na ito po ay nagpapatibay sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Lord. Patuloy mo kami ilayo sa anumang uri ng tukso, Lord. Salamat po, Panginoon, na dapat po ay pumukos kami sa inyo, Panginoon. Sa inyo lang po kami nakatingin, Panginoon. Hindi po namin tignan ang anumang uri ng bagay dito sa mundo ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay dadago sa aming pagbibigay, Lord. We thank you, Lord, Panginoon. Diyos niyo po ang aming pagbibigay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bansa sa amin, Panginoon, Lord, sumalit sa mga may trabaho, negosyo, Panginoon. Matuloy mo po i-bless, Panginoon, ang bawat may trabaho at negosyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na aming natatanggap sa araw-araw, Lord. Thank you, Lord, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang susi po ay magpatuloy, magpakatapat po sa inyo, Panginoon, sapagkat ay matatamong ang gantimpala na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord. Salamat po, Panginoon. Tawad po sa aming mga nagawang kasalanan, pagkakasala, Panginoon. Patawad po sa aming mga iniisip, mga salita, maging sa gawa, Lord. Tawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Kaya panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Very good. Ay po ay mawit